Bago lamang tayo lumabas ng bansa at kamustahin ang sitwasyon sa ASEAN Summit sa Malaysia, balikan muna natin ang report ni Edniel Parosa. Ito po'y may kaugnayan sa ikinakasang... Unahin muna natin si Miss Let Narciso. Ito naman ay may kaugnayan dyan ho sa 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Hangad daw ng ASEAN Foreign Ministries na makipagpulong din kay US President Donald Trump at magpakita ng centrality kaugnay ng ipinataw na reciprocal tariffs ng Amerika. Ang mga pinakahuling updates sa 46 ASEAN Summit ihahatid live ni Miss Leth Narciso. Miss Leth, kamusta na dyan? Hada na ang pulong ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia sa ginaganap ngayong 46 ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur. Hudyat ng pagbubukas ng summit ang welcome ceremony kung saan sinalubong ni Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim ang ASEAN leaders kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa park entrance nitong Kuala Lumpur Convention Center. Agad itong sinundan ng plenary session kung saan inilatag ang full day agenda. Kabilang sa mga paksang tatalakayin ang iba't ibang usapin na may epekto sa rehiyon. Kasama na rito ang sitwasyon sa Myanmar, development sa South China Sea at bagong tariffs policy ng Estados Unidos, gayon din ang iba pang geo-economic at geopolitical challenges. Sa kanyang opening statement, binanggit ni Prime Minister Ibrahim na sumulat sila kay US President Donald Trump. Alinsunod ito sa napagkasunduan ng foreign ministers para hilingin kay Trump na mag-organize ng US-ASEAN meeting. Nagkasundo ang ASEAN na hindi gagawa ng retaliatory measure ang rehiyon at sa halip ay itutuloy ang maigting na makipag-usap sa Estados Unidos, bilateral man o unilateral. Sa intervention naman ni Pangulong Marcos, gaya ng inaasahan, binigyang diin nito ang pangangailangan na agarang mag-adapt ng legally binding na Code of Conduct sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, ito ay para sa proteksyon ng maritime rights, pagsusulong ng katatagan at para maiwasan ang miscalculation sa mga karagatan. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa NBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth Narciso, live mula sa Malaysia.